pag-usapan po natin, no? Napupuna ko lang parang yung pagtugon po sa sakuna ni VP Sara Duterte at saka nito ni Speaker Martin. Parang yung ano po, yung Leni Robredo versus Tatay Digong nung last administration, no? Yung isa pa na ipapogi, epal, kinukuha ng press, yung isa yung tunay na nagtatrabaho. As usual, ang darling po ng press ngayon, parang Leni talaga, no? Lahat ng hakbang ni Martin. Si Martin po, kung hindi niyo po natatanong, si Martin po ay kasama ni Pangulong Marcos doon po sa United States. Pero kino-cover pa rin siya ng mga media natin dito. Nakakabilib talaga. Nakakabilib. Excuse me po. Okay, ito po si Inday Sara Duterte. Kung hindi niyo po alam, siya pa rin po yung ating caretaker habang ang Pangulo po ay wala po sa Pilipinas dahil po sa kanyang pagiging Vice President. Taliwas po, no? Sa kagustuhan ng mga Tambi boys, Tambi supporters na hindi siya yung appoint, siya po yung caretaker. At nakita naman po natin na nagtatrabaho po, no? Dito po sa kaganapan na malaking lindol sa Mindanao. Nakita po natin na pinamunuan niya yung NDRRMC meeting para po talakayin kung paano po aatake yung ating mga iba't ibang ahensya, DND, yan pong kasama po ng DSWD, DILG, etc. para po makatugon, no, sa ganitong mga sakuna. Meanwhile, yan po ay nakita lang natin sa Facebook page, no, ni VP Sara Duterte. Meanwhile, ang binabalita po ng Inquirer, ewan ko sa ibang dyaryo, pero ito po ang binalita ng Inquirer. Tignan nyo naman, no? Wala pong picture kasi sabi po ng Inquirer, House Speaker Martin Romualdez designates House Deputy Majority Leader following the magnitude 6.8 earthquake that struck on Friday, November 17. Punta na po tayo rito sa mga sinasabi po ni Martin. House Deputy Majority Leader Zamboanga City 2nd District Representative Manix Dalipi. Ito po si Majority Leader Manix Dalipi says he would support the Speaker Martin Romualdez in case the latter decides to run for the palace seat in 2028. Ang aga. Kala ko ba, Martin, hindi kayo namumulitika? O, sunod na, mga congressman. Magpahayag na kayo ng suporta kay Martin sa 2028. Yan po ang hindi namumulitika, no? Yan po ang hindi po nagsasabi na trabaho lang muna tayo. Pero yung mga tauhan nyo, nagdedeklara na. Na kung siya ay tatakbo, susuportahan ni Manix Dalipi. Ang tindi niyan, no? Ang lakas ng puwersa niya ni Manix Dalipi. May isang congressman na po, magbibilang tayo araw-araw niyan. Gabriela Partilis, Representative Arlene Brosas, quits that nobody would stop former President Rodrigo Duterte if he's really serious about going straight to jail. Hindi niya po sinabi na siya ay hindi lalaban para magpakulong. Ang sinabi niya lang, ipinapakulong na siya ni Franz Castro. Actually, kung hindi niyo po nauunawaan, dapat kasi sa mga to, mga mahihina umintindi, no? Tatay Digong, sa susunod nga po, pag magjo-joke kayo, lagyan niyo po ng joke kasi hindi po nila maunawaan na joke yun. Joke po yun. Yung sinasabi niya na pinapakulong siya ni Castro, magpakulong na lang siya. Dahil inaapi siya ni Castro. Joke po yun. Actually, pinagtatawan na ni Pangulong Duterte yung isinampan yung Castro. Okay, ito po. Nag-usap na po si President C at saka si President Bongbong Marcos Jr., no? At ang ganda naman po ng kanilang pinag-usapan, no? Ang sinasabi po nila, yung pong problema natin sa West Philippine Sea, wala pa naman pong kasagutan kung ito ba ay hindi na masusundan ng kung ano-ano, no? Pero ang tiniyak po ng dalawang leader ng bansa, Pilipinas at China, na sana wag maging makaapekto sa relasyon nila, relasyon natin with China, yung West Philippine Sea. Kung ano man ang nangyayari sa West Philippine Sea, ay hindi dapat kasama sa pangkalahatang ugnayan ng Pilipinas at China. O yan. Ayan, no? Agree. Marcos said, he and Xi have agreed that territorial issues in the South China Sea should not be the defining factor of the two countries' relations.
Ito po ang sinabi ni Pangulong Marcos, we try to come up with a mechanism to lower the tensions in the South China Sea, and that essentially the message of what we spoke to each other. Okay, para po mabawasan yung tension. Huwag pong isama ang lahat, no, yung kanilang pakikipagrelasyon. Magre-react po yung mga loyalista niyan. Pro-China na ba si PBBM? Yung mga loyalistang galit na galit, hindi po lahat na loyalista. Yung mga loyalist vloggers po, hindi po lahat na loyalist vloggers. Yung mga loyalist vloggers na galit po sa mga Duterte. At inaakusahan silang pro-China dahil nakikipag-meeting kay Xi Jinping. Ngayon po kayo magsabi na pro-China po ba si Pangulong Marcos dahil nakikipag-meeting po siya? Pro-China po ba si Joe Biden dahil nakikipag-meeting siya? Speaking, no? May side nagkaroon po ng konting side reaction, no? Dito po sa dalawang panig nung sabihin po ni Joe Biden matapos po siyang makipag-meeting kay Xi Jinping, ay tinanong po siya ng reporter, side bet lang po to, tinanong po siya ng reporter si Joe Biden kung ano masasabi niya, mali na ba yung sinasabi niya noon na si Xi Jinping ay isang diktador. Ang sabi ni Joe Biden, diktador pa rin daw si Xi Jinping. Pero iba raw kasi yung context ng bansa nila. Iba raw kasi yung pinamumunuan ni Xi Jinping. Okay. Itong ganitong usapin, siyempre magre-react yung China, no? Na talagang hindi ko po alam kung ano pong uri ng diplomatikong relasyon ang gusto ng US. Ito lang po si Joe Biden, no? Baka minsan may mga sinasabi si Joe Biden na parang hindi na po nakaayon. Parang wala na po sa lugar, di ba? Na marami na pong pinipicture na nagsasalita siya ng mga walang kahulugan. Katulad po nun, kami meeting lang nila ni Xi Jinping, akalain mong tawaging diktador. Wala na sa wisyo minsan. Pucha, mahirap po yun. Di ba? Kaya ka nakikipag-meeting kay Xi Jinping dahil alam na po natin sa ngayon, no? Siguro exposed na sa mga politik po na nananawagan na iban lahat ng mga Chinese product. Yung pinakamalaki po nating kaalyado, no, na inaasahan natin na kalaban ng China sa lahat ng aspeto, pinakita po ng US. Yung mga maka-US po diyan, wag na po kayong hindi ko po kayo akusahan bakit kayo maka-US, hindi po. Gayahin po ninyo yung style ng mga taga-US. Iba yung politika sa ekonomiya. Ayun po yun, no? Yung pong economic, panatilihin po natin yung politika, yung mga tension po ng mga dito po sa teritoryo. Nakita ko po nagpapaluan po sa teritoryo yung China at India. As in paluan yung mga sundalo kasi meron silang land Meron silang anong tawag doon, yung pagitan nila lupa no? Nagpapaluan. Pero member sila pareho kung di ako nagkakamali ng BRICS, di ba? Yun po yun Yun yung sinasabi natin na dapat yung mga nasa gobyerno marunong sa diplomasya. Ngayon, back to ulit tayo. Kasi nakita na natin yung ating yung numero 1 nating tagapagtanggol kung sakasakali. Yung inaasahan natin na magtatanggol sa atin laban sa China. Nakita nating bumubuo na magandang relasyon sa China. Maging militarily. Alam niyo po ba kung bakit napilitan na yung US na militarily makipag-alyansa na sa China? Kumbaga, kulang na lang magpirmahan sila na walang digmaang magaganap sa pagitan ng US at China. Pero papunta na sila doon. Kasi masyadong busy na yung US. Busy na yung US sa digmaan sa Ukraine, sa Israel, no? Hindi na po nila kayang magkaroon pa uli ng isang digmaan dito sa Asia sa pagitan ng China. Tandaan nyo, pagitan ng China at Taiwan, hindi po tayo kasama sa usapan. Sa mga nare-realize nyo. Nakala nyo, napaka-importante ng Pilipinas sa mga usapang pang-international. Ang pinag-uusapan pong tension, no? Yung China at Vietnam. China at Taiwan. No? Yung kung tayo man, sabit lang tayo lagi. Wala po tayong sarili na okay. Maganda rin po yan dahil sinabi po ni Xi Jinping na yung mga warmongers sa atin, magkabilang panig. May mga warmongers po na sa panig po ng mga Duterte kuno at sa panig po ng mga
maka Marcos kuno. Ano yung mga kuno nila? Napatunayan po natin na yung dalawang pinaka-importanteng leader sa mundo, gusto po nila na walang maganap na digmaan sa pagitan nila pareho. Wala pong kasunduan na may mga ganyan po kasing kasunduan dati. Yung mga hindi sila maglulusuban, wala pong ganun. Pero ang kawawa po dito yung Taiwan, sa tingin ko lang. Kasi, siyempre, poprotektahan ng US yung interest nila. Kasi kaya naman ganyan yung Taiwan, di ba? Bigla ko po naalala yung ganitong mga gimmick, no? Yung mga media po, magsasalita lang. Ganito yung mga halimbawa nung sinasabi ni, habang nagtatrabaho na, yung NDRRMC, yung mga DILG, yung mga DSWD, under ng Pangulo, na ngayon po ay siyempre under po ng caretaker Vice President Sara Duterte. Habang nagtatrabaho po sila, ang kinocover po ng media ay yung ipinag-uutos pa lang ni House Speaker Martin Romualdez. Saan ka nakakita? Ganyan na ganyan po, no? Ganyan na ganyan po, 6 na taon yung pamunuan ni Pangulong Duterte na habang nagtatrabaho po yung NDRRMC, habang yung ating mga militar ay naroon na po sa mga bahaan, nagliligtas na ng mga buhay, ang kinocover po nila yung mga directives nito ni VP Lenny Robredo, na nagsasabi na malapit na po dumating diyan ang aming mga volunteers, no? Yung mga angat buhay volunteers ay naghahanda na. Yung mga angat buhay volunteers ay nagsasako na ng mga relief goods at penging donasyon. Yan po, no? Yan po yung ating balita. Lindon. Lindon, may gumagaya sa'yo. Okay. Nakakatuwa po kasi kung ito po ang susundan ni Martin na anong tawag diyan na hakbang, makakatiyak po tayo na sesemplang din yan pagdating po sa 2020 kasi wala pong projection, wala pong amount ng media coverage, media mileage ang makakatapat ng tunay na paglilingkod. Yan yung problema nyo nakakaharapin dito kay Bibi Sara Duterte.